Televisa presenta. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diario ambiente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Bakit nandito ka? Kuy, galing ako sa banyo. Niloloko mo ba ako? Oh, hindi. Marami lang ako nainom na tubig na pupunta kami rito. Bakit nandito ka? Huminahon ka! Isinama kami rito ni Sir Fidel? Wala akong sinabi na isama ka rito. Ah, wala? Wala ka sinabi, tama ba? Wala. Wala ka talagang puso, ah! Sinabi ko sa kanya kalagayan ng aking kapatid! Wala pang pahintulot ang aking lola. Umalis ka na dahil hindi pwede na nandito ka. Naku po! ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día Pasensya na. se Pasensya. va muriendo la flor Fiore, de tu alegría. kailangan mo nang umalis. Hindi ako aalis. Alam mo kung bakit? May usapan tayo. Huwag mo kalimutan yon. Ito pa rin ko ang usapan. Kailan? Pero kailangan mo nang umalis. Intindihin mo naman. Nasaan na si Fidel? Si Sir Fidel. Oh, Naghahanap siya ng bahay na matutuluyan namin. si Gian. Sa kotse. Tara na. Uy, sandali! Pedro! Pedro, nasaan ka na ba, iho? Kanina pa kita Huwag kang hinihintay. lalabas dyan. Diyan ka lang. Magtago ka lang dyan. Nagpaputo ka na. Opo, Lola, nandyan na. Humanap lang ako ng pwesto para makita ko ng mas maganda. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang fireworks. Ang ganda, no? Ang ganda. Saan ka ba galing? Pambihira. Nakita mo. Halos makita na ang buong dibdib ng Roxana yan sa baba ng suot niyang bestida. Walang masama sa suot niya. Puso yan. Mukha ka mo siyang tanga. Nahiya pa siyang magdamit. Ang ganda naman. Ang ganda. Makukulay. Halika, dalian mo. Dadalhin kita sa quarters. Nasaan si Pirela? Naiihi na siya. Kailangan niya pumunta ng banyo. Banyo. Hindi ba sinabi ko huwag siyang aalis? Naiihi na po siya. Sa dami pa naman ang nainom niyang tubig. Naiihi. Hahanapin ko siya. Tara. Ako ang maghahanap. Maiwan ka rito. Diyan ka lang. Sige po. Pero nakita ko siyang dumaan sa bandaron. Good luck kung makita niya. Hahanapin ko siya. Walang hiyang lalaking yun? Nakagamit lang ako ng banyong galit na siya. Uy, Gianna! Gianna, alam mo ba? Gianna? Gianna! Saan nagpunta yun? Gianna! Hindi niyo ba naiintindihan? Ang alin, Benito? Baka talagang iniiwasan niya kayo. Baka ayaw niya kayong makita. Umiiwas din ako. Para ano? Mahirapan ka? Hindi ko na alam. Ano ba kayo, Don Vittorio? Halatang niloloko lang kayo ng babaeng yun. Nahihirapan lang kayong tanggapin ang katotohanan. Kailangan ko siyang makita. Naiintindihan mo ba yon? Sa tingin niyo alam ng nanay ko kung saan siya mahahanap? Sinabi na ni Zacarias, umalis sila
Nag-iwan lang ng sulat. Bueno, sabihin nga nila sa akin kung minsan ba hinanap niya ako. Niloko niya kayo. Alam niyo ba yun? Hindi yan Maniwala totoo, kayo. Benito. Kalimutan niyo na lang siya. Tama na, Benito. Tama na. Tumahimik ka na. At bakit naman pumunta si Fiorella doon? Pupunta ako sa inyo bukas na bukas din. At yan mismo ang itatanong ko. Kakausapin ko ang iyong magulang. Sobrang nagustuhan ko ang mga fireworks. Alam ko. Kaya nga ako nagpalagay niyan. Kasi alam kong matutuwa ka talaga. Alam mo kung anong bagay sa kanya? Atomic bomb. Sana nga nagtanim ka na lang ng bomba kung hindi ka talaga tuwa. Imagine kung saan mo pwedeng gamitin ang perang ginastos ni Eloisa sa mga fireworks, hindi ba? Oh, bakit? Nagpaplano ka ba uli na magpadagdag ng dibdib mo, Sonia? Akala ko maganda na ang mga fireworks. Pero alam mo na makita kita. Para pag nakakita ako ng magandang bituin. Ay, alayo niyo nga ako sa siraulong to. Anong problema, Julieta? Iniisip ko lang, ano kaya kung kasama ko ang asawa ko ngayon? Huwag kang mag-alala. Bakit ba masyadong nag-iisip ka ngayon? Kung nasaan man siya, sigurado nag-i-enjoy din siya sa mga pyrotechnics. Wala ka talagang moto, seryo. Gusto mo bang sabihin sa akin na may kinakasama siyang babae? Huwag mong isipin kung ayaw mong tanggapin. Kung ginagawa man niya yon, sigurado may problema siya sa'yo. Tikman niyo itong Parmesan cheese. It's really excellent. Everyone, try it, eh? Naalala ko na mahilig din ang lolo niyo sa pyrotechnics. Kaya siguro ginawa niya ang sulat na yon dahil gusto niya maging miserable ang buhay namin. Posible. Sabihin mo, iho. Sa tingin mo ba, dapat pa bang ipagpatuloy ang negosyo para lang sa mga taong to? Well, siguro itong paraan para makasama mo ang mga mahal mo sa buhay, Lola. Dahil parati kang nasa opisina, wala akong magagawa kundi makisama. Excuse me. Ano? Ano? Kasama mo sila? Sinong sila? Yung Italiana. Nalaman ko na kasama mo sila. Nasa na sila ngayon? Kasi naisip ko na baka mas mabuting doon muna sila sa quarters. Hindi. Dalhin mo sila sa hotel. At makikipagkita ako sa kanila mga bandang 12 sa plaza. Sige na. Sigurado ka Basta ba? gawin mo na lang. Hindi ko pa to nasasabi kay Lola kaya hindi sila pwedeng dalhin sa rancho. Pag nalaman niya to na walang pahintulot niya, siguradong gulo. Umalis ka na, dalian mo. Sige na, umalis ka. sige. Dalian mo. Ate, nasan ka na ba? Sige na, puntahan mo doon. Okay, sir. Ano ba? Ano ka ba? Tanga ka ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Sorry po, natumihan kayo. Sorry. Baka mahawa ko sa kabaduyan mo. Please lang. Pwede ba? Sa totoo lang, mukha kang basahan. Yeah, grabe ka kung makapagsalita. Imbita pala si Lola na isang basura. Stupida! Ganun ba? Basura pala ako sa paningin mo, ha? Teka lang. Sa'yo ba to? Kunin mo! Akin na yan! Gianna! Halika. Kanina pa ako lakad ng lakad. Nasaan na ba mga babaeng yon? Ayoko mawala ng trabaho ng dahil sa kanila. Ay, Gianna, ano ka ba naman? Gusto mo ba mapahamak? Inilait-lait ako na antipatik ang babaeng yun eh. Tinawag ba naman akong basura? Talaga? Ang bastos sa babaeng yun ah! Ay, kalimutan mo na lang yon. Gianna, huwag tayong gumawa ng panibagong problema. Kailangan na nating umalis. Sorry, ate. Pero gusto ko talagang ilublob sa patikan ang tama na! yun. Gianna, tama na! Nakita ko si Sir Pedro. Ang sabi niya puntahan ko raw si Sir Fidel, ha? Ang sabi niya hindi tayo pwede dito dahil marami pa siyang aayusin. Nasaan na siya? Hindi mo ba siya nakitang dumaan, ate? Pupunta yun sa kotse. Bakit hindi na lang tayo bumalik? Tama. Tara na. Sandali. Huwag! Sandali! Nababa niyo uli ako! Ay, ate. Inom ka kasi ng inom ng tubig eh. Bilisan mo na. Sandali lang! Dito. Dali, dito. Well, Julieta, congratulations for organizing this wonderful party. Maraming salamat. Medyo nahirapan lang akong gawin ang ganitong tema. Nahirapan? Hindi ko alam kung bakit ka nahirapan sa isang Italian-inspired na party.
Dahil ayokong may nagpapaalala sa akin ng Italy. Ganun ba? Bakit? Ayoko sila. Pananamit nila. Mga kilos nila. Pagkain. Ayoko. Kalimutan mo na. Pwede mo ba akong samahang uminom? Tayo lang. Tayo lang. Let's go. Bakit ayaw niya sa Italy? Masama siguro ang ugali ng babaeng yun. Grabe naman. Ate, ano bang problema mo? Nababanyo nga ako. Diyan ka na lang sa gilid. Ayoko nga, baka may makakita, no? Tara na! Bilis! Ako si Sir Pedro! Hindi pa yata kita nakikitang sumayaw buong gabi. Sa tingin ko kasi, ayaw ni Pedrong sumayaw. Pasensya na, marami pa kasing bisita na hindi ko pa nakakausap. Nakalimutan mo na ata na isa ako sa mga bisita. Ako rin, di ba? Kayo naman, hindi lang kayo ang bisita ni Pedro. Baka gusto niyo mag-groovy muna tayo para may maipost ako mamaya. Sige na. Sige, gusto ko ismile. Anong ginagawa niya? Nakulagot siya kay Ma'am Tanya. Hindi makontento. Napakababaero. Ate Fiorella, sa tingin ko ikaw ang nagsiselos eh. At bakit naman ako magsiselos, ha? Ay nako, kitang-kita naman sa mukha mo. Bakit ka namumula? Hindi ako nagsiselos. Gusto kong umihi. Nako ate. Ayun, nakita mo ang pintong yun? Humanap ka ng banyo. Doon ka umihi. Sige. Dito ka lang, ha? Oo. Kui? Kui. Ay, ate. Hindi daw siya nagsiselos. Pedro, bakit ba napakaseryoso mo? Ang mabuti pa, samahan natin ang mga kaibigan mo doon. Siya yung nagpakamatay, hindi ba? Oo, tama. Yung ambisyosang starlet. Si Tanya Casanova, no? Lagi siyang nasa balita. Alam mo, yun lang kasi ang alam niyang paraan para buhayin ang matagal niya ng patay na karir. Ay, desperada. At sa tingin nyo, sino kayo para magsalita ng ganyan sa isang taong patay na? Excuse me. Imposible! Sa tingin mo papayag ako na mangyari yan? Anong nangyari? Bakit? Ano ba sa tingin mo ang nangyayari? Sinasabi ko lang kay Fabio na lumalaki na ang mga gastos. Kaya pati mga presyo, nagbabago na rin. Ginagawa niyo akong tanga. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayaw ko makipagsosyo sa inyo. Maayos na nga ang usapan sa presyo. Tapos heto, iba na naman ngayon. Pero paano? Pero sinasabi ko kay Fabio na kailangan niya Bakit maintindihan hindi na ka ang... muna kumuha ng whiskey para ibigay natin kay Mr. Fabio? Hayaan mo muna ako makapagpaliwanag. You heard me! Huh? Halika, Fabio. Ayusin natin to. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Puro ka lang dakdak. Bakit? Ano akala mo sa akin? Estupido? Hindi ko na nagugustuhan ng timpla ng mga pananalita mo. Sir Pedro? Sir? Talagang malala na to. Tatapusin ko na ang lahat ngayon. Listen mo na kung ayaw mo mamatay. Saan ba kayo nagpupunta? Ang ate mo, Si Ate Fiorella. di ba siya yung bigating stockholder galing Italia? Ewan ko. Ang alam ko, ang pangalan niya ay Fabio. Bakit siya nandun? Nabangga ni Ate Fiorella si Sir Pedro. Tapos natapunan ng alak si Mr. Fabio. Tapos nagalit si Mr. Fabio. Katapusan ko na. Walang problema. Ako na pong bahala. Kayang-kaya ka to. Sandali. Halika. Hindi ka hiwalay sa akin. Hindi ka alis sa tabi ko. Okay. Aksidente ang nangyari. Alam mong hindi ko yung sinasadya. Pedro, ang aksidente ay aksidente. Pero nakita mong binangga ako ng babaeng yan. At siya pa ang sinisisi mo sa nangyari? Imposible ito. Tinatapos ko na ang partnership natin, kaya huwag ka nang umasa pa. Excuse me. Huwag ka na makialam. Sandali, susubukan ko lang. Pasensya na, sir. Wala po siyang kasalanan. Kasalanan ko po yun. Anong walang kasalanan? Hindi ba't si Pedro mismo ang nagtapon sa akin ng alak? Hindi lang. Ganito kasi,
tumatakbo po ako kanina. Di ko nakontrol ang sarili ko kaya nabunggo ko siya. Alam mo maganda ka sana eh, kaya lang malabo ang mga mata mo. Medyo mabilis kasi ako. Hindi ko napansin. Sa pananalita mo, meron kang punto na, siguro galing kang Italy. Vero. Pareho pala tayo. Sa Italiano? Certo. Certo. Tayo mga Italiano, hindi tayo nagpapaapekto kahit maraming aksidente sa negosyo. Pero siyempre sa isang Italianang katulad mo, walang hindi makukumbinsi. Pasensya na pero kailangan niyo nang umalis. Sige na, umalis ka na. Fidel! Huwag kang aalis, dito ka lang. Okay. Sana may tsansa pang makita tayong muli. Magkikita ulit tayo. Pero ipangako mo muna itutuloy mo ang negosyo. Va bene, pangako. Bene. Ciao, Bel. Ciao, Senyor Pedro. Sandali. Tawagan mo ako. Sana maayos pa kung ano man ang problemang meron sa negosyo natin, hindi ba? I hope so. Hello? Teka, sandali lang. Nag-iisa ka yata. Alam mo ang tingin ko sa'yo, mas lalo ka yata gumanda sa kasuotan mong yan. Nasaan na yung butones? Patingin nga. Akin na nga yan. Hahawakan ko yung butones, tapos tsaka mo tatahiin, ha? Kaya ang ganyan. Dito mo tatahiin para mas mukha maayos. Excuse me, mukha ba ako isang mananahi? Hayaan mo na lang kayang ganyan. Okay naman eh. Ano naman ang alam mo? This is going to be spectacular. Ano ba? Sumagot ka. Hello? Chang! Si Benito to. Benito, bakit hindi ka pumunta dito? Sorry, Chang. Dito ako sa trabaho. Kumusta nang lagay niyo ngayon? Medyo okay na. Inaalagaan nila ako mabuti dito. Nandyan pa ba sila? Gusto ko sila makausap. Wala na, umalis na sila. Tawagan mo sila sa cellphone. Tinatawagan ko sila pero walang sumasagot eh. Ay nako, naiwan ng nanay mo ang cellphone niya. Nakalimutan niya. Sabi ni Rinaldo, may problema daw yung charger. Malamang lobat na siya. Ay, nakakainis. Huwag ka mag-alala. Bukas nandiyan na sila. Sinabi sa akin ni Sir Pedro na kailangan niya munang makausap ang lola niya at ipaliwanag ang lahat. Kailangan ba yun? Si Doña Eloisa ang may-ari ng bahay at siya ang pinakamahalagang tao doon. Ang dapat sundin mo siya kung ayaw mo ng problema. Mahirap paniwalaan ang lahat ng taong nakatira sa bahay na yun takot sa kanya, pati si Sir Pedro. Hindi, Diana. Mali ka. Hindi yun takot. Ito'y respeto. Tulad ng sinabi ko, mahalaga siya. Dahil nga, itinuring na siyang nanay ni Sir Pedro. Basta, makikilala niyo siya. Naaalala mo ba yung sinabi ko sa inyo, Lola? Yung tungkol sa 2 anak na babae nang nagretiro nating tauhan? Oo, naalala ko. Hindi pa ako ulyanin kahit matanda na. Pero yan yata ang iniisip mo sa akin. Sinabihan kita na huwag mo silang dalhin dito. Ikaw yatang hindi nakakaalala. Kamamatay lang ng tatay ng 2 dalaga. Narinig ko na yan. Gusto ko ng pruweba. Nakita ko na hindi maganda ang kalagayan ng 2. Bueno, bakit ka ba sobrang interesado sa 2 babaeng? Lola, gusto kong intindihin niyo ang sinasabi ko. Isang magandang paraan to para gumanda naman ang pangalan natin sa mga empleyado. Hindi ako nakukumbinsi. Ganito po yun, Lola. Makikita ng mga empleyado na kahit papano, concerned din tayo sa kanila kahit naretirado na sila. Lalo pa ngayon na nakatira na tayong lahat dito. Kakailanganin natin ng mas maraming empleyado, naintindihan niyo? Oo, tama ka. Kailangan natin ng empleyado. Kaya naisip kong kunin ang kawawang babaeng yun. Akala ko ba 2 sila? Oo, pero may sakit yung nakababata niyang kapatid at hindi siya pwedeng mahirapan. Ibig mong sabihin sa sweldohan ko siya tapos sagot ko pa pagpapagamot ng isa? Well, Gusto kong malaman bakit ka sobrang interesadong tulungan ang mga yan.
Siyempre sa inyo lang naman ako nagmana, Lola. At kahit na pinapakita natin sa lahat na matapang tayo, pareho lang naman tayong matulungin sa ating kapwa. Tama ka, Iho. Pero wag mong sasabihin sa iba at baka hindi nila tayo irespeto. O siya, papuntahin mo na sila dito. Salamat, Lola. Huwag yun na rin sabihin sa iba nating kamag-anak para, alam nyo na, it was chismis. Ano naman ngayon kung meron tayong bagong kasambahay? Kailangan ko pa bang isigaw sa publiko na may papasok na bagong trabahador? Halika na. Kanina pa naghihintay ang cake. Tara na. Talagang napakaganda mo. Ay. Babae. Nabili mo ba yan kasi may discount ang bawat pulgadang binawas dyan sa damit mo? O gusto mo lang talagang may maipakita? Manhid ka! Gusto ko sana matapos ito ng mas masaya. Simulan mo na. Maraming salamat sa inyong pagdating sa aking party. Lalong-lalo na kay Eloisa Angeles, ang taong aking pinakamamahal na lola. At pinapasalamatan ko rin ang stockholders from Italy. We truly honor your presence. Salamat you to come. Okay, kakain na. Nakakatuwa ka, ha? Naalala ko tuloy yung birthday celebration mo dun sa apartment. Pwede ba kitang isayaw magandang dilag? Kahit kailan bolero ka talaga. Sayaw tayo. May problema ba? Naiinis ka ba dahil wala ka man lang kasayaw? Kawawa ka naman. Halika, tuloy kayo. Pasok. Huwag kayong mahiya, tumuloy kayo. Bukas. Sabi ni Sir Pedro, magkita daw kayo ng alauna doon sa plaza. Ito ang susi ng kwarto. At kung gusto niyong mag-taxi bukas, gamitin niyo ito. Nabayaran na rin ang kwarto. O paano? Magandang gabi. Bye, Sir Fidel. Huwag kayong malilate, ha? Salamat, Sir Fidel. May iwan ko na kayo. Salamat. Gianna! Ay, Gianna. Ang ganda naman dito. Ay, parang sa Rancho Los Angeles. Pero dito pwede ka humiga. Pero ang ganda rin sa Rancho Los Angeles, no? Tama. Kaso doon, lagi mo makikita si Sir Pedro na may kasamang mga babae. Dito, wala kang pagsisilosan. Hindi ako nagsiselos, Gianna. Sinabi ko na yan. Nakalimutan niya na kaya si Ma'am Tanya? Siguro nga. Hay ate, hindi yun ang nakita ko sa party. Ang pamumula ng pisngi mo ang napansin ko. Tingnan mo to. May ref tayo. Ang daming pagkain, kahit maliit. Kunin mo to. Ayan, kuha ka pa. Ang dami, ate. Halika dito, ate. Saluti. Saluti.